Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Hindi namin alam kung saan kami sasaksak eh. Ang FGF, hindi namin alam kung saan kami sasaksak. Maunguna nga ba kami sa inyo? O susunod na lang kami sa inyo? 13 yung pinaka-prominent na rally. Pero meron pa magra-rally before that eh. So yung 13, doon kami papasok. Pero, baka ewan ko ba, baka mamaya masama pa loob nyo, makagulo kami. Kasi hindi tayo aligned. Sa iniisip namin, sa iniisip ninyo. Baka kasi ang iniisip nyo, rally muna. Rally lang. Magsalita lang. Peaceful. Baka ang gusto nyo, job lang. Takutin lang. May objective ba kayo na, kunyari madami kayo nationwide, at sa open sa lahat, what do you wish to accomplish? Susurrender sa inyo yung armed forces? Ganun ba? Surrender ba yung PNP? Magkaroon ba ng withdrawal of command? Question, paano kung wala? Paano kung kunyari yung administration, tinapala ng sapin-sapin ng pera. Sapin-sapin, tapos nun, walang kumilos, ayaw. Pinanood lang kayo at sasabihin pa rin nila, we are apolitical. Ayaw namin makialam dyan sa politika. Kaya, ganun lang kami, nood lang kami. Then you're back to the same old situation na after the rally, pagod ang tao, extended yung mga tao masyado, napagod, na-stress, gutom, iba, baka mabasa pag umulan, meron pang mga ligaw na ulan ng January. And then, wala nangyari. And then, tuloy na naman nila yung gusto nila. Kasi, there is democracy. There is freedom to exercise yung gusto nyong gawin, which is freedom of expression. Na kahit binibira kayo, nag-exercise kayo ng freedom of expression, yung mainstream media, iba ang sinasabi. Binabanatan kayo, nanggugulo kayo sa proseso ng impeachment, etc., etc., etc. Halimaw tong administration na to. Walang niya ito eh. Kaya kami ngayon, we are in a quandary, actually. Ready na kami. Ready na kami, pero hindi kami makagalaw. Dahil sa nirerespeto namin kayo. Nirerespeto namin si Inday. Nirerespeto namin mga leader. Nirerespeto namin yung ibang grupo.
Wala namang respeto sa amin yung iba eh. Na hindi nga kami tanungin kung anong iniisip namin eh. Kaya nga sabi ko kay Commander Bukay, hayaan na lang kaya natin yung mga yan, panoorin na lang natin. Pagka wala talaga nangyayari, doon tayo bumanat. Kasi para tayong masama pa niyan eh. Na may ibang vlogger na allied to the Dutertes. Bira-bira sila, sige bira nila. Pero hindi nila kinakapture o ginagawang content yung namumuuna na mga bagay, kinukuha nila yung INC, pero yung FGF wala eh. Hindi nila inaano eh. So, it comes to mind, na sabi ko, baka natatakot sila sa atin. pati yung Duterte Camp, natatakot sila sa atin. What we are capable of doing. Baka ayaw nila ng patayan, ayaw nila ng well, kung gano'n, wag na lang. No? Kung gano'n. Kasi, baka may alam kayo na mas maganda na solusyon sa Pilipinas, bala kayo sa Pilipinas. Basta sa akin, sinasabi ko, sa amin, ang sinasabi namin, sobrang paggrabe ng paggrabe, bawat administration, paggrabe ng paggrabe, except for the Duterte administration, he was able to be magan enough, natakot yung mga kriminal, natakot yung mga korap. Kaya nga nag-rebound eh. At ngayon, ginagawan siya ng kwento. Siya yung walang niya. Nagsanipuwersa lahat eh. Dilaw, mga drug syndicate, mga tiwaling opisyal, lahat sama-sama, oligarchs, para birahin ng Duterte. Yun yung problema ng eh. At kung hindi kayo mag-iisip ng this has to end, hindi yung we just have to survive every round to retain the title, or how will you win a fight kung hindi ka bumubuntal? Jab-jab ka lang, wala ka man lang kombinasyon, ang kalaban mo nagko-kombinasyon laban sa iyo. Sige panakaw. How will you win? Ang nasa libro natin, ang playbook natin, pagalingan tayo. Rally, kanya-kanya tayo. Walang coordination. Mga vlogger, walang coordination. Kanya-kanya, pagalingan. Baka inahabol nyo, views. Bahala kayo. Mag-views kayo na mag-views. Mag-content kayo ang gusto nyo. Pero kami sinasabi namin, ang Pilipinas, malapit nang maging narco state. Ganun kadelikado tayo. Malapit na tayong maging komunista. At pagka naging komunista, ang gobyerno, pwedeng option ng Marcos, iwanan na lang basta tayo, at ang maiiwan, yung komunistang gobyerno na pwedeng humingi ng tulong sa mga communist na dayuhan. Ang dami yan, di ba? Russia, China, may mga allies, doon kukuha. And then, boom ko na, wala na. Ano gawin nyo? Hingi kayong tulong sa Amerika. Amerika nga, nagmumroblema rin sa sarili. So, yung, indecisiveness really will defeat the Filipino people. Indecisiveness. Not even understanding what is at stake will defeat us. Kanya-kanya tayo kanya-kanyang salita, kanya-kanyang putya, yung iba, minamasama pa ako. Gagamit ng content na putang ako pa yung gagawing mukha ko pa i-display dun sa nila, icon, mukha ko pa nakalagay, tapos putang inang yan. Mga walang, hindi nyo ba isipin na napapasama ako? Hindi nyo ba isipin na pwede sa akin yung magalit? And then,
Ako papatay, kayo hindi kayo papapatay, mga vlogger. Ako, ang papapatay, mukha ko nilagay nyo dun eh. Puta talaga mga Pilipino, no? Nakakainis eh. Ayoko nung ganon na gagamitin nyo yung mukha namin ni Commander Bukay, gagawin yung content para kumita kayo. Kung gagamitin nyo yung mukha namin para ikalat sa buong Pilipino na dapat tumayo tayo, okay lang yon. Pero yung gagamitin yung mukha namin para gagawin yung content para papasukin yung inyong mga istorya, yung mga vlog ninyo, tapos wala namang katorya-torya. Anak ng putya. Oh. Is this the people we're trying to save? Natanong nga namin sa sarili, is this the Filipino people whose future we are so concerned about? They're not even concerned. Well, anyway. So, kung ako nga masunod effective 5 Ano nga, 2 na ngayon, di ba? Kung ako nasunod, effective 5 Pero, may mga konsiderasyon May mga konsiderasyon. May mga nirespeto ka na una yung INC, magrarally sila para namang inunahan mo. O, diba? Sige, mauna na kayo. Tingnan natin. Maganda kung kunyaring bumaliktad ng AFP, PNP, okay na, di ba? Sa rally ng INC, dumami. Ang worry ko lang kunyari, hindi nag-ano yung AFP. Paano kunyaring bumaliktad nga ang AFP, PNP, at ang gustong mangyari maghunta? Ano sagot nyo ron? Mga simbahan, ano sagot nyo? Paano kunyari merong namumuo na mga grupo na hindi papaupuin si Inday Sara, na kayong mga DDS gagamitin lang para to sa rally, and then biglang hindi si Inday ang nakaupo? Paano kung si Inday mismo ayaw naman umupo? Pero alam ko, tingin ko si Inday ready na umupo yan Alam ko si Inday, the moment she ran for Vice President, alam niya what is at stake. No? Tatay niya, presidente, alam niya, pinag-usapan niya ng mag-anak, ng pamilya, pinag-usapan niyan. So, noon, nung nagsimula yan, nung unit team, walang iniisip na magiging bangag si BBM, lilitaw yung baho, magiging buhaya, magiging walang pakialam sa Pilipino, magkakamon na ulo. Hindi natin alam lahat yon. So, useless to dwell on it Given na yun ngayon. So, ang tanong, number 1 question, job lang ba? O termination? Yung iba nga, resign So, hindi nga natin alam kung yung iba, walang resign. Yung iba, resign. Ako, ang posisyon ko, terminated ka na. Kasi pagka-resign, kung ayoko, ano gagawin nyo? Isa akin terminated ka na. So, if we cannot come out with one voice, wala mangyayari sa atin. Tuloy-tuloy bagsak ang Pilipinas. Napirma na yung dapat nga nagagalit tayo kasi yung GAA, yan, 2025, pinirmahan yung budget. And then, sige-sige yan na kurakot, di ba? Meanwhile, kayong mga nasa gobyerno, alam nyong mali ang ginagawa. Sige-sige kayo na kinukonsinti ninyo. DBM, Finance, lahat kayo. Kinukonsinti ninyo, National Treasury. Kung umikot talaga ang gulong at kami ang nasunod at nagkaroon ng revolutionary government, bibitayin namin kayo, hayop kayo. Alam nyong mali, sabihin nyong mali. If not, mag-resign kayo sa posisyon nyo. Yun yung or you go out
sa public, claiming ganito, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Prinsipyo, hindi yung trabaho lang eh. Putang ina ng trabaho. Ninanakawan na buong bansa, ginagago na tayo, tapos sasabihin nyo, trabaho lang. AFP, PNP, ganun din kayo eh. Ninanakawan na, ginagago na tayo, inaabuso na, ginagamit kayo para tarantaduhin ng bansa. Sasabihin nyo, trabaho lang. This is not the kind of AFP and PNP that we need, that we are paying, that we are maintaining. That's why, umikot lang ang gulong, and if we survive yung revolution, if we survive it, wala, we have to correct it. We have to correct all the wrong things na ginagawa nyo. And I hope Inday Sara will have the courage and the perseverance, the wisdom to correct everything, even in our absence. I say absence because hindi natin alam how this will go about. Maraming mga factors maraming mga nagaano mga to consider ba. Ang sa akin niya ang security ko, ang security ng FGF at saka ni Bukay is to have that standing order na kung may mangyari sa amin, revolution yan, revolution na. Iwalay niyo yung Mindanao, gusto niyo. Kasi puputok ang Mindanao Naka-ready na yung Mindanao, actually. Yung meeting namin sa Mindanao, ready na yung Mindanao. No? Kung ayaw ng Luzon na magpakatino, humiwalay na lang ang Mindanao. Republic of Mindanao, I'm from Luzon. Pero, it is so unfair na yung buong Mindanao, buong bansa na dadamay dahil lang sa kagaguhan ng ilan. So, kung kayong mga Pilipino na sip-sip boto dito sa BBM, Tamba at puta ng mga lahat na yan, doon kayo, magsama-sama kayo sa Luzon. Magsama-sama kayo. I will stay in Luzon and I will be an insurgent. I will be fighting you all. Sila kayo sa Mindanao, you run your new country. Kung umabot doon. Ngayon, kung hindi umaabot dyan, kung hindi abot dyan, buo ang Pilipinas, better. Better. Pero, yun yung plan B. Plan B. Walang talo. Plan A, tapusin natin to. Buo ang Pilipinas. Plan B, lumaban, sige, civil war tayo. Baklas ang Mindanao. Mindanao will chart their own destiny. Because, my God, hindi kinakailangan idamay ang buong bansa dahil lang sa pagnanakaw, sa kabangagan ng ilan. No? Kaya nga, ready yung Mindanao na FGF. Kung UAAP doon, tsaka yung PNP, makikipagbakbakan kayo. Di bala kayo makipagbakbakan, pero I doubt. Mahati talaga yan. Mahati talaga yan. Kaya mangyayari dyan, yung mga Mindanao na pro-administration, umalis na kayo dyan. Lipat kayo sa Luzon. Para, sama kami dyan sa Luzon, sama kami. It's going to be a bloody civil war kung magmamatigas itong administration na ito. At kung kukonsintihin ng armed forces. Ang key dito yung armed forces at yung PNP. Now, kitang-kita, pagka yung armed forces at saka yung PNP kumiling sa administration, dapat lang talagang i-disband sila. Kasi hindi na sila para sa taong bayan. Para sila sa mga nagbabayad na mas malaki. Binibigyan sila, etc. Para sila sa mga buhaya. Malalaman natin. Pero yung rally na yan is not enough to tell you which side they will
go to. Hindi natin masabi kasi pwedeng manood lang sila. Kuha nyo yung ibig ko sabihin. Ngayon, dagdag nyo pa dyan na may mga iba-ibang grupo na nagsusulong ng kanya-kanyang interes. May grupo sa armed forces na ang gusto, sila ang umupo. May grupo na gusto nilang maghunta. Kahit idami man ang mag-revolutionary government, maghunta, pero wala si Sara. Or kung lalagay man si Sara, figurehead lang siya. Gagamitin lang si Sara, iyo po, para walang magre-rebelde, walang magalit na mga 32 million voters. Ang walang yan, ng ganong plano, ang walang yan. Yung grupo ng FGF, gusto kong linawin sa inyo, dumami tayo, marami ng affiliated, marami sumama sa grupo natin. We lost track already. Marami yung affiliated, umabot na ng mga 30 and still has to be validated. Basta ang claim, meron akong ganyan, 100,000, meron akong ganyan, 20 million, meron akong 10 million, meron akong ganyan. Okay, so affiliated kayo sa grupo. Now, ang FGF na accounted for, mga nasa 7M siguro, plus, 7M plus. Ang armado, mga 2M, 2 million. Not to mention pa yung iba na sa affiliated. Sa affiliated, meron dyan, yung sinasabi nga ni na Guerrero, lahat yan armado. Lahat yun armado. Tapos nun, meron dyan yung mga Muslim brothers natin, armado lahat yon. Yung sa Sultanate, armado din lahat yon. Yung sa Eagles, maraming armado ron. At maraming mga sumali na armado na kasi meron na silang mga LTOP Useless lahat yan. Bagay, useless lahat yan pagka nagkaroon na tayo ng campaign period. Kasi bawal ka na maglabas ng baril. Yun yung thinking nila. Pero pagka, anytime pwede ka maglabas ng baril pagka revolutionary government. Ang umabla, kalaban. So, malaman natin, ang hirap ng posisyon natin sa FGF, hindi tayo makagalaw kasi nga nandoon yung respektado natin, yung gusto natin na umupo. So, baka ma-default tayo. Yun lang ang worry. Baka ma-default tayo. Baka ma-default. Or, bakit hindi naman ako pagtangkaan kami ng buhay kasi pagka niyari kami ni Bukay o sinong commander, automatic yon, revolution. Yun yung order ko sa FGF, kaya walang takot Upakan nyo kami, yari kayo, madadali kayo. Talaga sasara namin ng airport. Walang makakaalis. May mga naka-assign kung sinong kukuha ng mga airport. Kaya yung AFP, kung kampi kayo sa taong bayan, sama-sama, Pero lahat ng port of departure, entry, exit, isasara natin yung bansa natin. Para hindi makalis itong mga politiko. Kayong mga nasa airport, kayong mga civilian, kayong mga yung una muna yung sa passport, yung sa DFA, tsaka sa immigrations, cancel nyo muna yung passport. Cancel nyo when this happens. Cancel nyo para makaalis man sila, hold sila doon sa pupunta nila. Wala silang passport, cancel. Kaya yung mga gustong umalis, mag-isip-isip na kayo. You better decide early. Cancel nyo kagad yung politiko natin.
para wala, kilala nyo naman kung sino yung mga Quadcom, kilala nyo naman sino yung mga abusado, cancel. Pati yung kay BBM, cancel. Na? Para hindi sila makasibat. Alam niyo yan, kaya gusto sumibat. Alam nila guilty sila. Sisibat sila kasi guilty. Natatakot sila sa gagawin natin. Yung sampalin mo araw-araw yan, kundi na magaing mukha ng mga yan Na, so yung bigyan ko pa kayo ng cutter o pliers. Pingasin nyo yung mga ngipin ng maputragis na yan kaya pingasin nyo yung mga kuko ng mga yan. O bago namin dalhin sa luneta, pingas na yung mga kuko. Lagyan nyo na lang na asin, ng kalamansi. Mga putragis yung mga yan, sobrang mga walang yan. Ang tatapang pa. Sila pa yung masisiba. Sila pa yung... kayong mga Pilipino, kala ninyo, lalo na yung mga yung mga kumakampi, mga nagte-threaten pa sa akin, hindi nyo alam yung pinasok ninyo. Delikado na kayo, good luck kayo, good luck. Mamatay man ako, manood kasi kayo doon sa vlog, Papasok ako sa pinto, akala ko NPA yun nandun sa loob. Sabi sa akin, NPA. Papasok ako, knock-knock pa ako, tanga ako knock-knock pa ako. Pero nagbilin ako sa tropa ko. May papasok sa likod, may papasok sa harap. Pagka tumumba ako, pagka napatay ako, kaya ako nauna Pagka natumba ako, patayin nyo lahat na sa loob. Ganun ako mag-order. Kayong mga vlogger, kayong mga troll, kayong mga sip-sip sa gobyerno, tumatanggap ng pera, kayong mga complicit, kayong mga conspirator against the Filipino people, yari kayong lahat. Kasi hindi biro-biro yung ginawang krimen ng mga politiko nato. Apektado yung future generations ng Pilipino. Crime against humanity. Ang ginawa ng mga tarantadong yan. And here you are defending them. Sama-sama kayo. Kaya nga, kung kunyaring matuloy na kumalas ang Mindanao, maiwan ang Luzon. Sama-sama kayo, you defend Luzon. At pagka kunyaring maayos na yung armed forces ng Mindanao, they might probably think it's good to invade you. Republic of Bangag in Luzon. Hindi pwede yung mangibabaw yung mali, yung wala sa katuwiran. Hindi pwede. Alam nyong nagnakaw kayo. Alam nyong nagdudurog kayo. Alam ninyo yung kasalanan ninyo sa Pilipino. Nagsinungaling kayo. Niloloko nyo yung Pilipino. Binastos nyo, sinira nyo yung institusyon, at tapos nun, yung mga Pilipino pa, pinaglalaban-laban ninyo. Yung iba, sinilaw ninyo sa ayuda, sinilaw ninyo sa pera ng mga crumb, mga buto-buto. Napakasunod nyo na. AFP, PNP, institutions. But let me tell you the good news. Hindi lahat nabibili. Marami sa AFP na tumatawag, nagme-message. Maraming mga retired na nagme-message na sasali sila sa taong bayan. Pag-aklas ng taong bayan. Pag-tindig ng taong bayan. Kaya nga, rally lang ba tayo? O we will deliver not just job hanggang 12 rounds. But when there is the opportunity, we will deliver a 1-2-3 combination. A straight hook uppercut combination that will render the enemy tulog, ineffective. No amount. Kung mayaman kayo, maraming pera, o hawak nyo mga institusyon, mga Pilipinong nabola nyo, sa akin, ang sasabihin ko lang, you die. You fight for what you believe in. Naniniwala kayo sa kabangagan, sa pagnanakaw, sa komunista, you fight. You fight kasi kami, naniniwala kami sa demokrasya ng Pilipinas. Naniniwala kami sa katuwiran namin, sa katotohanan,
sa ano namin kinabukasan namin.